depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach channel, and hit the bell button. Pain. As in pain. It is the most unpleasant thing, pinaka mabilis na maaalala mo kumpara sa happiness. Pain is always remarkable. It is always something new. It is unpleasant, but it is unforgettable. Do you want to get your ex back in your life? You need to cause pain. Kasi kung hindi ka makakapag-provide ng pain sa kanya, hindi yan babalik sa'yo. It is because of love? No, it is because of pain. Kasi love ka niya. At kapag hindi mo binigay yung love mo sa kanya, magkukos yun ng pain. Hindi ka ba nagtataka at bakit nanonood ka sa channel ko? And then you want to get your ex back. Hindi mo napansin kung anong meron? Iisang bagay lang ang meron sa inyong lahat na nanonood dito. You experience pain. Tama? And because you experience pain, that is the reason why you are looking for information how to get your ex back. Kasi nga, you experience pain. At bakit mo na-experience yung pain? Simple lang, kasi hindi mo makuha yung love na gusto mo sa ex mo. That's why you're here. That's why you're watching. Kaya kung yung ex mo ang magtatanong, Coach Baze, how to get my ex back? Simple lang. Saktan ka niya. At dahil nasaktan ka na niya, kaya ikaw, pursigido ka at desidido ka na makipagbalikan sa kanya pero siya ayaw na niya. Ikaw, hindi ka naglalaro sa utak niya pero siya, naglalaro siya lagi sa utak mo. Ikaw, hindi ka niya naaalala pero siya, naaalala mo lagi siya. Ito ka eh. Ito yung na-experience mo eh. Na-experience mo yung pain. Kaya gusto mo makipagbalikan. At kaya ayaw niya makipagbalikan kasi hindi naman siya uncomfortable. Hindi naman siya nadidepress. Wala naman siyang anxiety na nangyayari. Okay lang siya. I mean, okay lang siya. Kung na-anxious yan sa breakup niya, makikipagbalikan yan. Kung na-anxious yan, kung talagang nanginginig yan, makikipagbalikan yan. Pero hindi. Ibig sabihin, wala siyang anxiety. Hindi siya na-depress. Kasi walang pain. Kaya hindi siya nakikipagbalikan sa'yo. Kaya nga may no contact rule eh. Ang no contact rule, nagpo-provide to ng pain. If you want to get your ex back, you should provide pain. That's so simple. That's so basic. Saktan mo ang ex mo kung gusto mo siyang bumalik sa buhay mo. Ganun lang kasimple yun. You know, you are watching me. Kahit hindi mo nakikita ang mukha ko, mala Spider-Man ako na hindi mo naman kailangan makita yung itsura ni Coach Baze para paniwalaan mo ko. But believe me, I've been with hundreds of clients. Lahat ng kliyente ko, iisa ang daing. Coach, ang sakit. Bakit masakit? Kasi gusto nila makipagbalikan. Now, here's the trick. Tapusin mo tong video na to. I'm gonna give you the trick kung paano saktan ng ex mo. If you don't give a shit, if you do no contact rule, if you implement those things, meron pang isang bagay na dapat mong i-implement sa life mo to change everything. And what is that? It is what we call the start of thinking. Start of thinking. What do you mean start of thinking? The way how you start to think. You should have this one. And how do I call this? Ang tawag dito ay affirmation. Self-affirmation. Pagkagising mo ng umaga, pag tanghali, at bago matulog, always think about it. Okay? Ito lagi mong sasabihin. I don't give a shit about her. Pagkagising ng umaga, pag tanghali, I don't give a shit about her. Paggabi, I don't give a shit about her.
Ulit-ulitin mo yan hanggang ma-install yan sa subconscious mind mo. At kapag ang subconscious mind mo na-recognize niya na pinapatunayan mo at pinapakita mo sa sarili mo na you don't give a shit dyan sa ex mo, may implement yan sa'yo. Kasi meron tayong dalawang klaseng nagko-control sa atin. I mean, tayo ang nagko-control sa sarili natin. Pero dalawang bagay ang nagko-control sa atin. Ang conscious mind at ang subconscious mind. Ang subconscious mind, nagfa-follow lang to kung anong nagiging conscious mind mo. At minsan, ang conscious mind mo at ang subconscious mind mo ay hindi magkasundo. Kaya nga, di ba, dumarating ka dun sa puntong, para akong tanga, niloko na nga ako pero mahal ko pa rin siya. Simple lang. Kasi yung conscious mind mo at yung subconscious mind mo, hindi sila bate. Kailangan nilang magkasundo. Kailangan lagi mong sinasabi sa sarili mo na kaya ko to. Kaya ko mag-isa. I don't give a shit about him. I don't give a shit about her. Wala akong paki sa kanya. Dapat laging ganun. Lagi mong nire-remind yung conscious mind mo. Sigawan mo yung conscious mind mo. Pagsabihan mo yung conscious mind mo na ganito ang gawin niya. At pagkatapos mong pagsabihan yung conscious mind mo, didiretsa yan sa subconscious mind mo. Be conscious sa nangyayari sa'yo. Okay? Whatever will happen, you must do this thing. Just don't give a shit and just live your life and then don't do something else like that na parang you are wasting your time. Come on. Hindi mo pwedeng i-waste ang time mo with that pain. You cannot be like that forever. Don't worry, I'm here at hindi ka nag-iisa sa mundo. There are multiple people out there. Mas mahirap pa yung health anxiety dyan. Kasi relationship anxiety ka lang. And, that's not big deal at all. That's the thing that I want you to believe with. Paniwalaan mo yung bagay na yon. And if you believe that, you can have that strength. At kapag nagkaroon ka ng strength na yun, magmamanifest yun sa'yo physically, emotionally, spiritually, psychologically. Kapag nagmanifest na sa'yo yan, kahit hindi mo na ipakita yan sa ex mo, makikita yan ng ex mo. Bakit? Kasi nagmamanifest na yan. At once na nagmanifest na yan, yung don't give a shit mindset. Tignan mo, yung ex mo masasaktan. At kapag nasaktan mo na siya, yun na yung punto na gagawa na siya ng paraan para bumalik sa'yo. Kasi may pain na. So without the pain, there's no ex back. But if you can provide pain, there could be an ex back. Nade-determine to sa'yo. Okay? So that's the lesson for today. If you need an advice, just give us a message sa Facebook page namin. Nando si Jerry, yung sekretary ko. Siya yung kakausap sa inyo. So, para makausap nyo kami ng phone call. Thanks for watching.